Mga cute at kakaibang alagang aso naman ang bibida sa ating umaga ngayong Wednesday, Pest Day. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Kadalasan natin makita ang maliliksi, bibo at healthy na mga alagang aso. Ngunit hindi maikakaila na mayroon ding mga aso na kinakailangan ng sapat na atensyon at pagmamahal dahil sa kanilang kapansanan. Ilan na nga dito ay ang mga aso na walang front legs na sina Drogo, Precious, Drogo Budik at Blackie. Pero sa kabila naman ng kanilang kondisyon, hindi pa rin mawawala ang kanilang kakaibang kulit at lambing. Kung kaya't kilalanin na natin ang cute dogs without front legs kasama ang kanilang fur mom at animal welfare advocate na si Rhea Ginaling dito lang sa Wednesday Pets Day. At para ibahagi sa atin ang kanyang kwento bilang isang animal welfare advocate at fur mom ng ilang dog without front legs, ay makakausap po natin si Rhea Ginaling at syempre kasama rin ang kanyang fur babies. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning, Rise and Shine at buong Pilipinas. Okay, Ma'am Rhea, una sa lahat, gusto naming malaman kung paano nagsimula ang iyong pagmamahal sa mga aso, no? Lalo na doon sa may mga kapansanan. Well, actually, maliit pa lang talaga ako, dog lover na talaga ako. Tapos naging OFW kasi ako for 15 years, so natigil yon. And then, pag uwi ko ng 2014, yung anak ko nag-request na magkaroon ng aso. Then doon nag-start, bumili siya ng aso sa palengke, amounting 300 pesos. And then yun na, nang babae na siya, tapos dumami na sila. So ibig sabihin, bata pa lang pala si Ma'am Audrey, mahilig na siya mag-alaga ng aso, no? Ma'am, bukod po sa inyong dogs without front legs na sina Drogo, Precious, Drogo Budik at Blackie, meron ka pa bang mga asong katulad nila at paano mo naman hinahandle na alagaan sila ng maayos? Well, actually, sila, ngayon po, 6 sila na nandito sa akin. Isa na ito si Kisses, and then si Sunshine, and then si Snow. Yun ding nag-trending din dito sa Facebook ko na gumugulong-gulong. So, lahat sila, kung hindi namatay siguro yung dalawa, 9 na sila. Okay, Ma'am. Well, nakita namin yung kondisyon ng mga pets ninyo, no? Manghirap wala silang kamay. So, mas kailangan nila ng atensyon, at assistance, lalo na sa pagkain. Kasi masusubsob sila kung hindi mo hahawakan. Paano nyo po nasisiguro na komportable at masaya yung inyong mga alaga sa kabila po ng kanilang kondisyon? Nung baby pa talaga sila, sobrang grabing sakripisyo talaga kasi kahit na pag nag-milk lang sila sa nanay nila, lumalabas talaga sa ilong yung gatas. So, ang ginagawa namin, alalay lang talaga na inaangat yung dibdib habang kumakain, tapos pag pinapainom din po ng tubig. And then, at the same time, sa pagkain po nila, talagang kailangan nakaangat yung dibdib, alalay, or kaya pinapatungan namin sila ng unan. Yun, para hindi po bumalik yung pagkain. Kasi talagang mahirap po talaga. Lalong-lalo na ito si Kiss kasi aside sa wala siyang front legs, itong legs niya na isa, kaya dito talaga ako medyo nakapokus. Kasi itong iba, simple na lang sa kanila Tapos dito lang talaga sila sa kama. Hindi ko talaga sila pinapalabas sa bahay. Okay. Ma'am, ano po yung pinaka-importanting aspeto ng pag-aalaga sa mga ganitong aso? Siguro yung unconditional love siguro na talagang kailangan maging ituring mo talaga silang tao din. Kasi nakakaintindi, nakakaramdam din sila. Katulad ngayon, kanina pa ako nagre-ready pero nandito talaga sila lahat. Well, Ma'am, bilang talaga unconditional love talaga. Unconditional love. Well, bilang isang animal welfare advocate, ano po ang inyong mensahe sa mga kababayan natin na maaring nagdadalawang isip na mag-adapt ng mga asong merong kapansanan? Siyempre, mas mabigat na responsibilidad kapag may kapansanan yung inaalagaan mong hayop. Siguro, nananawagan ako doon sa mga taong nag-aalanganin na mag-adapt ng mga aso, especially sa kanila kasi kakaiba talaga kasi sila.
Siguro ito extra care talaga. Bigyan niyo ng pagkakataon na maging part ng family ninyo yung mga aso at iparamdam sa kanila yung pagmamahal talaga na parang tao din. So ako naiiyak ako talaga pag may nakikita akong mga aso na napapabayaan. Kasi nai-imagine ko what if yung mga alaga ko ganun ang kalagayan. Kaya lagi ko silang kinakausap pag kumakain, ubusin yan kasi maraming aso na hindi kumakain sa labas. So nakakaintindi sila. So huwag kayong matakot mag-alaga ng hayop kasi sa akin, nakakatulong talaga siya when it comes to meron kang problema na mabigat na dinadaan. Kausapin mo lang sila, sila lang sapat na eh. Wala pang chismis, hindi ka pa i-chismis. Tapos ano sila, nakakaintindi sila. Nakakaintindi talaga sila. I-hug ka nila, ikikiss ka nila. So, huwag kayong matakot kasi pwede mo silang maging pwede mo silang maging stress reliever. Parang ako, pagka nasa labas ako, nagmamadali akong umuwi kasi ayun, yung mga aso katulad nito, kumpleto man sila o kulang kasi I have 27 dogs. Meron pa akong bagong panganak ngayon nasa labas. 27 na po sila, pero dito po sa kwarto ko, ang katabi ko dito, 11, kung minsan 12. Tapos sa kabila naman, sa kwarto naman ni Mama. Tapos naka-aircon talaga sila. Grabe yung aso ni Ma'am, 27. Ang sarap ng buhay, naka-aircon pa. At gusto ko yung sinabi ni Ma'am, walang chismis. Ma'am, para naman po sa mga gusto pa makita ang cute videos ng inyong mga alaga, invite mo na rin po ang ating mga viewers na i-like at i-follow ang inyong social media accounts. Ayan. So, sa aking Facebook po, kasi hindi ko siya nasusubaybayan kasi ako lang mag-isa, Realin Ginaling, ayan. And yun yung TikTok po namin is, ang nakalagay po is Drogo. Ito po si Drogo, sa kanya po talaga nag-umpisa ang lahat. Ayan. Si Drogo. So, makikita niyo doon, nung baby pa siya, na pinapatulog siya ni lola niya na nagre-reklamo siya. So, Drogo po, D-R-O-G-O, siya po si Drogo. Si Drogo. Ayan. Hello. Hi, Drogo. Ayan. So, meron na po kaming 42,000 followers and nagla-live selling din po ako doon. Baka meron din po silang magustuhan doon sa Yellow Basket. Malaking tulong po yun. Yun po yung ginagawa ko as per parents para hindi ko po, matustusan ko lahat ng pangangailangan nila. Ayan, mabuhay po kayo. Sana mas dumami pa yung gaya ninyo na hindi namimili ng kanilang mga alagang pets, may kapansanan man o wala. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong nakakamanghang kwento at sa pagbibigay ng kaalaman patungkol po sa kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa mga asong may kapansanan. Realin Ginaling, isang animal welfare advocate at firma. Maraming salamat po muli. Maraming salamat po, Ma'am.